Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nasa kalagitnaan ng pagkain ng pamilya Locsin nang dumating sa Sharon. Namumula ang ilong at mata nito, tanda na galing daw sa pag-iyak. Papa! Di naasahan ang lahat ng pagdating ng babae dahil dumating to nang walang pasabi. Totoo ba ang narinig ko? Pinagkasundo ninyo si Harleen? Umikot ang mata ni Ines. Sigurado siya, narito to para magdrama. Binaba ni Lito ang hawak na baso. Minuwestra ang kamay sa bakanting upuan na naroon. Maupo ka, Sharon. Mamaya natin pag-usapan pagkatapos kumain. Di nakinig si Sharon sa ama. Di siya narito para makasabay kumain ng mga to. Narito siya para malaman ang totoo. Nakako ka sa akin, hindi mo itutulad sa akin si Harleen, Papa. Ang sabi mo, hahayaan mo siya makaalis sa bahay na to pagtungtong niya sa 20. Kaya at sinunod ko ang lahat ng gusto mo na walang pagtutol dahil nangako ka sa akin. May usapan tayo, Papa? Di nagsalita si Martha maging ang mga anak nito. Sapat na sa mga nakikitang galit si Lito. Things change, Sharon. Di lahat ng pangako tinutupad. Pinahid ni Lito ang table napkin sa gilid ng labi bago to tumayo at tumarap kay Sharon. Hindi ba't dapat magpasalamat pa kayo magkapatid? Dahil hinanapan ko kayo ng mayamang mapapangasawa, lalo ka na. Dahil sa akin, kaya ngayon nakahiga ka sa pera. Imbes magalit ka, isipin mo na lang. Tulong ko to sa inyo ni Harleen, dahil anak ko pa rin kayo. Di makapaniwala sa Sharon sa sinabi ng ama. Tulong sa kanilang magkapatid? Lalo lamang sumama ang loob niya. Tulong ang tawag mo dito sa amin ni Harleen? Pinahid niya ang luha na naglanda sa pisngi niya. Kinulong mo kami dito pa. Takot na takot kang makalabas kami kaya pati pag-aaral ipinagkait mo sa amin. Bakit? Kasi natatakot kang malaman ng bahay na to at ng mga kalaban mo sa politika na marami kang anak sa labas. Natatakot kang matalo ka dahil sa baho mo? O baka naman sinadya mo ikulong kami para lang magamit mo balang araw? Namanhid ang pisngi na Sharon sa lakas ng sampal ng ama. Tandaan mo kung hindi dahil sa akin baka patay ka na ngayon. Habang hawak ang pisngi, walang patid sa pagdulo ang luha ni Sharon habang nakatayo sa pintuan kung saan nakakulong si Harleen. Akala niya'y naprotektahan niyang kapatid, ngunit hindi pala. Masyadong ganid ang kanilang ama sa kapangyarihan, kaya't maging sila handang gamitin makamalit lamang ang ambisyon nito. O talagang hindi sila mahalaga para dito. Dahil pinayagan si Sharon na bisitahin si Harleen, binuksan niyang pinto gamit ang susing inabot sa kanya ni Martha kanina. Ate Sharon! Umiiyak na tumakbo si Harleen upang yumakap sa kapatid. Naluha naman sa Sharon na makita ang namamagang mga mata ni Harleen. Nalaman niyang 2 araw na palatong nakakulong ang kapatid sa kwartong to. Pigil niya ang pag-iyak sa harapan ni Harleen. Sa kanilang dalawa mas naaawa siya sa kalagayan nito. Siya noon kahit papaano may alam dahil malakas ang loob niya na tumakas at umalam ng mga bagay. Pero si Harleen masyadong mabait at masunurin. Para tong batang walang kamuwang-muwang. Ate, na-miss kita, ani Harleen habang yakap ang ate niya. Matagal to kung bumisita kaya miss na miss talaga niya ito. Parang ayaw niya nang bumitaw sa pagkakayakap dito eh. Bumitaw na yakap si Sharon. Napansin ni Harleen na mumulang ilong at mata nito. Ate, umiyak ka ba? Hinawakan niya ang braso ng ate niya. Hinahanap kung may mga bagong pasa ito. Pero hinawakan nito ang kamay niya para pigilan siya. Ikaw na nga may problema, iba pa rin ang inaalala mo? Kinuha ni Sharon ang kamay ng kapatid at hinawakan. Harleen, sorry ha. Kasi walang magawa si ate para pigilan si Papa. Pero wag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan para kumbinsin si Papa wag kang ipakasal. Kakausapin ko rin ang asawa ko para tulungan akong kumbinsin si Papa. Sa ngayon, umayin ka muna sa lahat ng gusto nila. Yumoko si Harleen. Naalala niya kung bakit siya nakakulong sa silid na to. Naiiyak na naman siya. Ate, bakit ganun si Papa? Bakit di siya tumupad sa pangako niya? Pamilya naman tayo, hindi ba? Bakit ginagawa niya sa akin to? Pinahid ng ate niya ang mga luha niya. Ate, ayoko magpakasal kasi ang sabi mo nakakatakot ang mag-asawa. Sinabi ko yun kay Papa pero ayaw niya akong pakinggan. Ate, gusto ko nang makalabas. Ayoko na dito sa loob. Gusto ko nang makalaya. Awang-awa, niyakap na lang ni Sharon si Harleen. Di niya masabi na ang chance na mapapayag niya ang papa niya ay napakaliit. Ngayon pa lang naaawa na siya at natatakot sa buhay na naghihintay dito kapag naikasal na to sa matandang si Mr. Marquez. Kahit ang bali-balita ay napakasama na matandang yon. Ang lahat na naging asawa ng matandang yon namatay sa pananakit nito.
Sharon, pwede ba? Huwag mong bigyan ng pag-asa si Harleen na papayag si Papa sa gusto mo. Para namang di mo kilala si Papa eh. Kapag nagdesisyon siya, wala na makakapigil pa sa kanya. Saad ni Ines na kadarating lamang. Yumuko si Harleen. Kutkot ang kuko habang nakayuko at nanlalabo ang mga mata niya sa luha. Huwag daw siyang bigyan ng pag-asa, ibig sabihin ay makakasal siya kahit ayaw niya. Ikaw naman, Harleen, maging masunurin ka na lang. Hindi ba't gusto mong makalabas ng bahay na to? Kapag kinasal ka, makakalabas ka na dito. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Pero ayoko mag-asawa, Ate Ines. Sasampalin sana siya ni Ines, ngunit tumarang ang Ate Sharon niya. Peste talaga kayong dalawa, asik ni Ines. Sisihin yung mga nanay ninyo kung bakit nasa ganito kayong sitwasyon. Kung di sila pumatol sa may asawa, wala kayo dito ngayon. Magpasalamat nga kayo, pumayag si mamang kupkupin kayo eh. Kahit sukang-suka na siyang makita kayo. Sukang-suka. Ibig sabihin, ayaw talaga sa kanila ni Tita Martha. Huwag na kayo magreklamo, lalo ka na, Harleen. Sundin mo na lang gusto ni Papa para makatulong ka sa pamilyang to. Isipin mo na lang, kabayaran to sa pagpapalaki at pagpapalamo niya sa'yo. Sumbat nito. Sumusobra ka na, Ines, ha? Ngumisi lang si Ines kay Sharon. Bakit? Hindi ba totoo naman? Pinalaki kayo ni Papa at pinalamon kaya wala kayong karapatan magreklamo. Give and take lang yan, Sharon. Nang makaalis si Ate Ines, iyak siya ng iyak. Naalala niya ang mukha ng pakakasalan niya at sinabi nito sa Papa niya. Mukha itong malupit. Natatakot siya. Sana'y magkaroon ng himala at magbagong isip ng Papa niya. 2 araw, mula nang huling makita ni Harleen ang Ate Sharon niya. Bale 4 na araw na pala siyang nakakulong dito. Inahatiran lamang siya ng pagkain kapag oras ng pagkain. Di niya rin nakikita si Aling Flor. Sa tingin niya, pinagbabawalan to ng Papa niya. Napuntahan siya. Kilala niya kasi ito eh. Di siya nito matitiis na hindi makita. Bumukas ang pintuan kaya napatayo siya. Ang Ate Ines niya pala ang nagbukas. Maligo ka't magbihis, nasa baba si Mr. Marquez. Gusto kanyang makita? Huwag mong paghintayin si Papa na matagal, naiintindihan mo? Anito sabay bato sa kanya ng hawak. Di siya makagalaw sa takot habang nakatingin sa binato nitong bestida sa kanya. Masaya siya, nakatanggap siya ng magandang bestida pero natatakot siya sa matanda na naghihintay sa kanya. Kung di pa niya naalalang sinabi nito na wag daw paghintayin ng Papa nila, hindi siya kikilos. Pagkatapos ngang maligo, nagbihis siya kaagad. Di malaki ang binigay ni Ines na bestida sa kanya. Sumakto to sa katawan niya. Habang pababa siya na hagdan, napadaan siya sa kwarto ni Ines. Narinig niya ito, kausap si Tita Martha. Nagkatampuhan ba kayo ni Fernan? Gabi na siya dumating dito na nakaraan but he went home after an hour and it seems cold and aloof. Mahal ka ba talaga ng nobyo mo? Mama, marami lang talaga siyang trabaho kaya umuwi agad siya na madaling araw. He's a Crawford, okay? He's a busy person and workaholic. Expanding their businesses is more important for him. Tsaka, tatagal ba kami ng 8 years kung di niya ako mahal? That's my point, Ines. 8 years na kayo, pero wala man lang siyang effort to meet your family, to meet us. Kung di siya isang Crawford, hindi ko hayaang makasal ka sa kanya eh. He seems mysterious and dangerous. Nag-aalala ako sa'yo. Ayoko na magaya ka kay Sharon. Di niya masyado maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa pero isa lang ang tumatak sa isip niya. Nag-aalala si Tita Martha sa Ate Ines niya. Nakakainggit dahil may mama tong nag-aalala dito. Mabutit nariyan si Aling Flor para mag-alala sa kanya at sa Ate Sharon niya. Pagdating sa sala, naroon ang Papa niya kasama si Mr. Marquez. Maupo ka, Harleen. Utos ng Papa niya. Bumaling to kay Mr. Marquez na hindi mapuknat ang tingin sa kanya. Next month na ang kasal niyo ni Harleen. Sa sunod na linggo, pwede mo na siyang isama sa bahay mo. Sigurado ka ba ng kapatid mong tatakbo bilang mayor sa eleksyon at hindi ikaw? Saka lamang to bumaling sa Papa niya nang marinig ang tanong nito. Oo, Gov. Gusto ko kasing masulit ang batang-bata na asawa ko. Titira kami sa Macau for good? Tumawa ang Papa niya. Gov, alam na alam mo talaga kung paano ko patatawanin. Anito sabay tawa ng malakas. Kung mag-usap ang dalawa, parang wala siya. Titira sa Macau? Saan ang lugar na yon? Gustong gusto niya nang umalis. Naiilang siya sa tingin ni Mr. Marquez. Bakit pa siya pinatawag dito kung wala naman sasabihin sa kanya? Di nagtagal, dumating si Tita Martha kasama si Ate Ines. Binati ng mga to si Mr. Marquez. Nagkakatawanan pa ang mga to habang nag-uusap. Samantalang si Harleen nakayoko at natatakot. Ang saya nila habang siya natatakot. Nakukuha ng mga tong tumawa habang siya ay malungkot.
Nagangat siya ng tingin na marinig ang nag-aalalang tanong ng papa niya. Ines, are you okay? Malumanay na tanong nito. Naroon sa boses ang pag-aalala at pagmamahal, ni hindi niya narinig o naramdaman kapag siya ay kausap nito. Nakita ni Harleen na kahawak ng ate niya sa tiyan, halatang nasasaktan. Di maipinta ang mukha nito. Nag-aalala, lumapit na rin si Tita Martha dito, maging si Ismael, na kadarating lang agad nilapitan ng kapatid. Lahat nag-aalala kay Ines, pag-aalala na hindi nila naramdaman ang ate Sharon niya. It hurts so much, Papa. Daing ni Ines bago nawala ng malay. Lito ang anak natin. Dali na natin siya sa ospital. Nag-aalalang umiiyak na sabi ni Martha sa asawa. Maging si Ismael na pumarapadal sa pag-aalala sa kapatid niya. Ismael, ihanda agad ang sasakyan. Dali. Utos ni Lito. Binuhat nito si Ines. Kasama ng asawa at si Ismael, nagmamadali nang umalis sa mga to. Naiwan si Harleen mag-isa. Nag-aalala din siya pero hindi siya makatayo sa kanyang kinatatayuan. Napuno ng inggit ang puso niya. Kahit kailan hindi niya nakita na nag-alala ng ganito ang papa niya sa kanya. Sana gumaling agad ang ate niya. Napapitlag siya na may humawak sa braso niya at nanlaki ang mata na makita narito pa si Mr. Marquez. Mabilis niyang hinila ang kamay at lumayo dito. Sige po, maiwan na po kita. Di niya na hinintay na makapagsalita ito. Nagmamadali siyang tumakbo papalayo. Harleen! Dinig niyang pagtawag nito sa kanya subalit hindi siya lumingon. Nakakatakot ang tingin ng matanda. Nakakailang talaga. Di siya sa kwarto sa itaas tumuloy kundi sa kwarto niya mismo. Nagulat si Aling Flor na masalubong siya pero agad din siya nitong niyakap. Halata na masaya itong makita siya. Pagdating naman sa dirty kitchen kung nasa ng iba binati siya ng mga to pero di nakaligtas sa kanya ang awa sa mata ng mga ito. Sinugod nga sa ospital si Ma'am Ines, sobrang sakit daw ng tiyan. Sabi ni Nikki na kadarating lang para kumpirmahin ang sinabi niya kanina. Tumingin to sa kanya. Harleen, sigurado ka ba na gusto mo magpakasal kay Mr. Marquez? Alam mo bang masama daw ugali ng matandang yon? Nikki, sita ni Aling Flor subalit hindi nagpapigil si Nikki. Aling Flor naman, nag-aalala lang kami. Narinig namin na napakasama na matandang yun eh. Maaatim ko ba na hindi yun sabihin kay Harleen? Lahat ng nandito alam yun. Inawakan nito ang kamay niya bago magsalita. Nananakit daw matanda ng yon tulad ng asawa ng ate Sharon mo. Natatakot kami na baka matulad ka sa mga asawa niya na pinatay niya sa bugbog. Yumuko siya. Di niya namalayan nanginginig na pala ang kamay niya sa takot habang umiiyak siya. Wala naman ako magagawa eh, tayang nasabi niya. Di nakapagsalita ang mga to na marinig ang sinabi niya dahil tama siya. Wala siyang magagawa kahit lumuha pa siya ng dugo. Dahil tulad ng sinabi ng papa niya, ito ang masusunod sa bahay na to. Naisip nga niya tumakas na lang, pero di niya magagawa yun dahil maraming bodyguards na nakapalibot sa buong bahay nila. Tsaka saan siya pupunta wala naman siyang alam sa labas. Siguro nga ito na ang kapalaran niya. Ang mag-asawa ng labag sa loob niya at matulad sa ate Sharon niya. Aling Flor, totoo po bang himala? Naitanong niya habang nakahiga sa kama niya. Narito na siya ngayon sa kwarto niya. Ang sabi mo kasi sa akin noon, darating ang araw na magkakaroon ng himala, na mga kagaya ko'y magkakaroon ng tagapagligtas. Nasaan po siya? Pagkatapos kumutan si Harleen, tumayo si Aling Flor. Namumula ang mata at tumalikod to at di niya alam paano sasabihin sa kanyang alaga ang kwento lamang sinabi niya noon. Di niya alam na maniniwala naman to doon. Wala talaga itong alam sa tunay na mundo at kasalanan to ng mismong ama nito. Matulog ka na, Harleen. Wika na matanda bago nilisan ng silid. Ang tawag dyan, karma. Baka sinisingil siya ng kasama ng ugali niya. Ano kayang sakit niya? Cancer? Kumakaiyak kasi para may taning ng buhay eh. Sa tingin ko rin maluba ang sakit niya. Kasi kahit si Madam halatang galing sa pag-iyak. Sumang-ayon ng lahat sa sinabi ni Reagan. Na makita si Harleen ni Daisy, siniko nito si Nikki at ginuso ang dalaga. Kayo talaga kay aga-aga, puro kay chismisan. Sita ni Aling Flor. Bumaling to sa kanya. Harleen, sumabay ka sa kanila na mag-almusal. May bisita ngayong darating kaya akong personal na mag-aasikaso sa kanya. Magtagal ka lang dito kung gusto mo. Abala si Madam kaya't wala siyang panahon magalit sa iyo ngayon. Na makaalis si Aling Flor, nagmamadaling nagtimpla ng gata si Reagan para kay Harleen. Kaya naman todo tukso ang mga naroroon. Reagan, ikakasal na si Harleen kaya ipirmi mong puso mo, masasaktan ka lang. Ani Manong Pablo na iiling-iling.
Napakamot naman ng binata. Namumula ang pisngi nito sa hiya, ngunit naroon ang panghihinayang. Ano kayang sakit ni Ate Ines? Sana gumaling siya. Nalukot ang mukha ng mga naroon, lalo na si Nikki at Daisy. Hoy Harleen, hindi dapat yan ang pinagdarasal mo. Ipagdasal mo kung paano ko makakaatras sa kasanayan ni Mr. Marquez. Hay naku, ewan ko sa'yo eh. Nakukuha mo pang isipin ang kalagayan ng iba kaysa sarili mo? Di nakakibo ang dalaga. Alam niyo ba na may taong nagrarally ngayon sa labas? Biglang saad ni Nikki. Ang dami ng galit kay Mayor dahil matatapos silang daw ang termino niya. Di pa rin siya nakapagpapatay ng center dito sa bayan natin. Kaya nga siya binoto ng tao dahil yun ang pangako niya eh. Harleen, totoo bang wala ring nagawa ang papa mo nang naging gobernador siya sa dati niyang probinsya? Pumilig ang ulo niya. Hindi ko alam eh. Pagsasabi niya ng totoo, wala siya masyadong alam tungkol sa papa niya. Basta ang alam niya, palagi itong nananalo saan man to tumakbo. Ayaw mo bang tumakas? Nanlaki ang mata ng lahat nang marinig ang sinabi ni Nikki. Hoy Nikki, nahihibang ka na ba? Alam mo bang pwede kang mapahama kapag nalaman ni Mayor na tinulungan mong tumakas si Harleen? Kulang na lang itok-tok ni Daisy ang hawak na baso sa kaibigan. Kasi naisip ko lang, di naman natin rektang tutulungan tong si Harleen eh. Bibigyan lang natin siya ng ideya kung paano siya tatakas. Ganoon na rin yun, no? Ani Daisy. Pero ano ba ang plano? Biglang bawing tanong nito kaya napailing si Manong Pablo at Regan sa babae. Ayokong tumakas. Ayokong madamay kayo sa galit sa akin ni Papa. Natigilan lahat na marinig ang sinabi ni Harleen. Minsan niya nang narinig, iba daw magalit at magparusa ang papa niya. At wala siyang balak malaman paano ito magalit. Ayaw niya na may madadamay ng dahil sa kanya. Lumapit sa kanya si Nikki at umakbay. Huwag kang mag-alala, dahil hindi kami mapapahamak. Ang mga tao sa labas ay makakatulong sa iyong makatakas. Kilala nila ako? Tumawa ang mga to sa tanong niya kaya napanguso siya. Ang ibig kong sabihin, sila ang magiging dahilan para makatakas ka. Ganito kasi yun eh. Mahina ang boses na nagpaliwanag si Nikki. Sigurado nito na sila lamang ang makakarinig ng sasabihin nito. Sa sobra kasing dami ng tao sa labas, sigurado, mahihirapan ang mga bodyguards ni Mayor na awatin sila. Malapit na ang eleksyon, kaya't dapat mabango ang pangalan ng papa mo. Hindi siya po pwedeng gumamit ng dahas para lamang mapalaya silang lahat. Magiging busy ang lahat ng tuwa ni Mayor, pati na rin kami. Narinig ko nga kasi nag-uusap sa rin ni Madam. Bubuksan daw ang gate sa harapan para makausap isa-isa ng mga botante at para pakinggan ang mga hinaing nila. Sigurado ko magkakagulo ang mga tao kapag binuksan ang gate at doon ka tatakas. Di niya maintindihan ang sinabi ni Nikki pero lahat ng naroon ay napapalakpak pa. May utak ka pala, Nikki? Ines na tumingin ito kay Regan. Mukha ba akong walang utak? Kumamot to sa kilay. Ang totoo, plano talaga ni Aling Flor ang sinabi ko sa inyo. Nagbilin siya sa akin na wag sabihin na siya ang nakaisip nito, pero di ko naman kayang hindi sabihin eh. Ngumuwi ito. Alam nyo, namambunga nga ako eh. Bumaling to sa kanya. Kaya ikaw, Harleen, wag mong sasayangin ng pagkakataong to. Tumakas ka na. Wag mo kaming iisipin. Hindi ka namin tinulungan at sasamahan kaya hindi nila kami mapaparusahan kung yun ang inaalala mo. Dahil kapag hindi ka tumakas at pinalagpas mong pagkakataong to, matutulad ka kay Sharon. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko sa'yo, ha? Hindi makatulog kakaisip si Harleen sa sinabi ni Nikki. Gusto niya sanang tanungin si Aling Flor tungkol sa bagay na yon nang naalala niyang sinabi ni Daisy. Ayaw daw nitong malaman niya na dito mismo galing ang plano. Sabi ni Nikki, abutin daw ng ilang araw ang rally sa labas. Ibig sabihin marami siyang chance tumakas. Napahawak siya sa dibdib niya. Nakadama si Harleen ng excitement bigla na maisip pa lamang na makakalabas na siya. Makakatakas na siya sa kulungan ng sariling pamilyang may gawa. Diyos ko, kayo na pong bahala sa kapalaran naghihintay sa akin?